Balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWI. Sa oras na 6 na sandali makalipas ang ika-6 ng umaga, ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, ngayon po ay Enero 24, taong 2024. Silipin na po natin ang mga nagbabagang mga headlines sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! Patuloy na pagtalima ng Pilipinas sa One China policy, tiniyak ni Pangulong Marcos. Tandem! Pag-abyendo sa economic provisions ng konstitusyon, pinatututukan ni PBBM. Tandem! Manifesto kontra People's Initiative o PI. Nilagdaan ng lahat ng senador. Mga pirma para sa charter change patuloy na nadaragdagan. Tandem! Patuloy na pagsirit ng presyo ng ng bigas. Hindi pa rin maawat. Tandem! Listahan o talaan ng mga ruta na magkakaroon ng kakapusan ng mga jeep ipinasa sa publiko sa LTFRB. Tandem! At sa balitang pangkalakalan, mahigit 40,000 business establishment sumailalim sa tax compliance verification drive ng BIR. Tandem! Balita naman sa ibayang dagat, death toll sa landslide sa China umakyat na sa mahigit 30. Tandem! At balita sa mundo ng showbiz, TV host na si Pauline Luna, nanganak na. Tandem! At ang tabayanan na balita sa mundo ng sports, ang report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Ngayon po ay araw ng Miyerkules. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa bilang may todo. Lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Sa ngalan ni na Tandem David Oro at John Ibanez Drew Nasino. Senyor Ray Pacheco. Tandem! Sa oras ng 8 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga sa detalye nga ng mga mainit na balita. Patuloy na sumusunod ang Pilipinas sa One China policy at hindi ito nagbabago. Ito ang ipinunto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pahayag na masigasig pa ring tumatalima ang Pilipinas sa panuntunan at hindi nito itinataguyod ang kalayaan ng Taiwan. Ginawa ni PBBM ang pahayag matapos questionin ng China ang pagpati ng Pangulo sa bagong presidente ng Taiwan. Ipinaliwanag naman ni Pangulong Marcos na ang kanyang ginawang pagbati ay isang common courtesy lamang, lalo na't dati na rin siyang binati ng Taiwan noong siya ay umupo sa pwesto. Idinagdag pa ni PBBM na hindi magbabago ang pagsunod ng Pilipinas sa nasabing polisiya. Tandem! Samantala, dapat tutukan ang pag-amyenda ng economic provision ng konstitusyon. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang ang kampanya para sa People's Initiative o PI na layuning baguhin ang saligang batas ay patuloy na nakikitaan ng suporta mula sa mga botante. Ipiniliwanag ng Pangulo na hindi na angkop ang nilalaman ng kasalukuyang batas sa kasalukuyang panahon. Kinakailangan na niyang mag-adjust ang pamahalaan upang mas mapataas ang economic activity sa bansa at higit pang maakit ang foreign investors. Gayunpaman, binigyan din ni PBBM na may mga aspeto ng batas na hindi dapat maninlang ng mga dayuhan o foreign entity tulad ng pagmamay-ari ng lupa sa bansa. Tandem!
Marami namang senador ang hindi na interesado sa naisulong pa ang resolusyon na naglalayong amyendahan ng ilang economic provisions ng saligang batas. Ito ayon kay Senador Joel Villanueva ay dahil tila hindi tutupad ang liderato ng Kamara sa napagkasundo ang i-adapt ang ipapasang economic charter change. Idinagdag pa ni Senate Majority Leader Villanueva na hindi pa rin tumitigil ang pangangalap ng lagda sa alinsunod sa People's Initiative upang amyendahan ang 1987 Constitution. Iginit pa ng senador na mainit na ang ulo ng kanilang mga kasamahan sa mataas na kapulungan dahil nagpapatuloy pa rin ang naturang petisyon at itinuturong mga staff ng mga kongresista ang nasa likod nito. Tandem! Pinirmahan naman ng lahat ng senador ang isang manifesto na mariing tumututol sa People's Initiative para sa Charter Change o CHACHA. Nakasaad sa manifesto na binasa ni Senate President Juan Miguel Zubiri na sa plenaryo na hindi papayag ang Senado na patahibikin kaya muli silang maninindigan bilang huling baluarte ng demokrasya. Binigyan din dito na bagamat iginagalang at kinikilala ng Senado ang karapatan para amyendahan ang konstitusyon, dapat nabantayan ng anumang masama at palihim na pagtatangka na baguhin ang saligang batas sa pamamagitan ng mapagkunwaring PI o People's Initiative. Sinasabi ring nais baliwalain ang Senado kaya isinusulong ng mga nasa likod ng People's Initiative ang joint voting para mapadali ang CHACHA. Iginit pa ng Senado na malinaw itong panimula para sa mas malawak na pag-amyenda sa konstitusyon o pag-overhaul ng saligang batas na dapat malaman ng publiko. Kapag pinayagan ng joint voting, wawasakin ito ang prinsipyo ng bicameralism at maging ang sistema ng check and balance. Sinabi pa sa manifesto na kapag nagkataon ay mawawalan ng kapangyarihan ang Senado na harangin ang mga radikal na panukala, hindi na mapoprotektahan ang mga lupain laban sa foreign ownership at hindi na rin mapipigilan ang pagtanggal ng term limits o ang no election scenario sa 2025 o sa taong 2028. Tandem! Umabot na sa halos 1,000 lungsod at munisipalidad ang nagsumiti na ng mga lagda sa Commission on Elections sa People's Initiative o PI para amyenda ng saligang batas. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nasa 73 lungsod at bayan ang nagpasa na sa poll body ng mga lagda sa PPI. Idinagdag pa ni Garcia na katumbas ito ng 184 na distrito sa buong bansa. Kaugnay nito, mahigit kalahati naman ng nasabing bilang o kabuuang 250 mahigit kalahati ito ng kabuuang 254 na distrito sa Pilipinas. Tandem! Naniniwala naman ang Kabataan Party List na hindi matitiyak ng charter change ang reforma na kailangan para malutas ang kahirapan at armed conflict sa bansa. Ginawa ng Party List Group ang pahayag sa pagunita ng ika-37 anibersaryo ng Mindiola Massacre na ikinasawi ng 13 magsasaka. Paliwanag ng Kabataan Party List, inihahanda pa lang ang 1987 Constitution para sa plebisito noong maganap ang naturang massacre. Kasabay nito, muling nanawagan ang Party List Group sa Kamara ng Hustisya sa mga biktima ng nasabing pagpatay. Gid pa ng Kabataan Party List, makakamit lang ang hustisya kapag nagdagumpay na ang tunay na reforma sa lupa, industrialization at iba pang programa na magsisiguro ng totoong kalayaan at demokrasya sa lahat ng Pilipino. Tandem! Hindi pa rin sa People's Initiative, binalaan naman ng Philippine National Police ang mga lespo na nakikisawsaw sa usapin ng charter change. Nakikisayaw sa CHACHA. Talaga? Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorde Jr., dapat manatiling profesional, apolitical o iwasang sumali sa usaping pampolitika ang mga lespo. Idinagdag pa ni General Acorda na maaari lamang pumasok sa issue
mga pulis kung magkakaroon ng problema sa peace and order dahil dito. Iginit pa ng hepe ng pambansang pulisya na hindi maaaring pumanig ang mga pulis sa alinmang grupo kaugnay sa pagsusulong ng pag-amyenda sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng People's Initiative. Tandem! Sa kaugnay na balita pa rin naninindigan ng Commission on Elections na tanging Supreme Court lang ang makapipigil sa poll body na tumanggap ng mga nagda sa People's Initiative para maisulong ang charter change. Ayon kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, ito ay sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order. Dagdag pa ni spokesman Laudianco, malabo pa itong mangyari sapagat wala pang issue na maaaring desisyonan ang korte kaugnay dito. Git pa ng poll body, tanging pagbibilang lang ng lagda sa People's Initiative at pag-i-issue ng certification ang kanilang ginagawa. Tandem! Samantala, House Speaker Martin Romualdez mainam daw na magsalita na laban sa pangangalap ng pirma na umano'y may halong panunuhol. Labi natin ang kabuuan ng detalye buhat kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Makabubuti daw na magsalita at ipatigil ni House Speaker Martin Romualdez ang pangangalap ng pirma para sa People's Initiative. Ito niyag ni Senator Joel Villanueva matapos makatanggap ng mga impormasyon na maraming mga kongresista at kanilang mga staff ang nangunguna sa pangangalap ng pirma para sa People's Initiative kung saan ay sinasabing may kaakibat ito ng panunuhol o pagbabayad. Git ni Villanueva ang pagsasalita ni Speaker Romualdez ang nararapat at kailangang mangyari para mapanatag ang Senado na may katuwang sila sa pagpapatigil nito. Kaya naman dapat na anyang sagutin ng kanilang counterpart sa Kamara ang kanilang pakay kung bakit isinusulong pa rin ang People's Initiative. Samantala, sinabi rin ni Villanueva na siya mismo ang mangunguna para himukin na bawiin ang pirma ng mga kababayan niya sa Bulacan na naloko o napilit pumirma para sa People's Initiative Signature Campaign. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Napatuloy pa rin natin mga balita, kaugnay pa rin sa charter change. Nilinaw naman ng Commission on Elections, the Department of the Interior and Local Government ang may jurisdiksyon sa mga halal na barangay officials at hindi ang poll body hinggil sa mga opisyal ng barangay na maaaring makilahok sa signature campaign para itulak ang charter change. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia, ang jurisdiksyon nila ay patungkol lamang sa kung paano kumilos ang mga kandidato, ngunit kapag sila'y nahalal na at naiproklama, wala ng jurisdiksyon ang COMELEC. Dagdag pa ni Chairman Garcia na pagdating sa barangay officials, DILG na may jurisdiksyon kung paano sila dapat kumilos at sa limitasyon ng kanilang kapangyarihan bilang nasa posisyon. Tandem! Hindi naman hindi kakayanin pagsabayin ang preparasyon sa 2025 midterm elections at ang pagdaraos ng plebisito sa huling quarter ng 2024. Ito ang inamin ng Commission on Elections matapos questionin ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang COMELEC kung may sapat na tauhan sakaling magsagawa ng referendum ngayong taon. Ayon kay COMELEC Executive Director Kiopisto Elnas Jr., sakaling matapat ang referendum sa huling bahagi ng 2024 o unang bahagi ng 2025, ay hindi nakakayanin nga ng poll body na maghanda at magsagawa pa ng plebisito dahil magiging abala na anya sila sa Oktubre at unang quarter ng susunod na taon. Ang window lamang nila para makapagsagawa ng plebisito ay sa Agosto hanggang Setyembre. Una nang inihayag ni Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List na target na magsagawa ng plebisito sa Hulyo para sa isinusulong na pag-amyenda sa saligang batas. Tandem! Samantala, sinimulan na ng Commission on Elections ang post
qualification evaluation para sa pagbili ng bagong automated election system para sa 2025 national at local elections. Ayon kay COMELEC spokesperson Rex Laudianco, nagsagawa na ang poll body ng end-to-end testing sa mga prototype machine ng lone bidder na Miru System Company Limited. Tapos na niya ang ahensyang tingnan ang mga papel ng Miru, ngunit kanila pa rin ini-evaluate ang mga makina kung gagana ito alinsunod sa pamantayan ng COMELEC. Inaasahan naman ng poll body na tatagal ng isang buwan ang post-qualification proceedings, gayon din ang pag-check sa mga papeles, mga ballot box at iba pang detalye. Tandem! Ganyan, sinubukan naman ng COMELEC at iba pang grupo ang katatagan ng mga makina ng Miru System Company Limited na maaring gamitin sa 2025 midterm elections. Ipinakita ang ilang prototype machine ng Miru System sa COMELEC Special Bids and Awards Committee. Kabilang mga grupong Democracy Watch, PPCRV at NAMFREL sa mga sumubok sa mga nasabing makina sa pamamagitan ng mock polls, kunwaring botohan. Bahagi ang naturang aktibidad ng post-qualification evaluation ng Miru Systems na nag-iisang bidder sa halalan 2025. Tandem! Kaugnay pa rin yan, tiniyak ng Commission on Elections sa publiko na mananaig ang transparency sa kanilang paghahanda sa 2025 senatorial elections. Kasunod ito sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay na sa petisyon for writ of mandamos ng National Press Club laban sa COMELEC. Ayon sa COMELEC, tinanggihan ng Supreme Court ang nasabing petisyon sa katwiran ng moot and academic na ito dahilan kusang loob ng tinutupad ng COMELEC ang mga kailangan ng petitioner bago pa man ang resolusyon. Sinabi naman ng kataas-taasang hukuman na hindi maaaring pilitin ang COMELEC para ipatupad ang paggamit ng digital signatures kaugnay ng 2022 national and local elections. Ito'y dahil ang mga digital signature na nabuo ng BCMs ay sapat na pagsunod sa RA number 8436 o ang batas sa automated election system. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, bahagyang tumaas ang presyo ng well-milled rice ngayong Enero, ngayong pong taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 55 pesos at 50 centavos ang presyo ng kada kilo ng well-milled rice simula Enero 1 hanggang 5, unang linggo po ng bagong taon. Kumpara ito sa 54 pesos 76 centavos kada kilo na average retail price ng well-milled rice noong ikalawang linggo ng Disyembre 2023 at 54 pesos 34 centavos noong unang bahagi ng nakalipas na buwan. Sa kabila nito, inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Laurel Jr. na nananatiling sapat ang stock na bigas sa bansa at may mga parating pang mga imported. Tumaas naman ang presyo ng well-milled rice ngayong Enero at ayon nga sa PSA 55 pesos po yan at 50 centavos ang itinaas. Tandem! Samantala, ipinatupad na price freeze sa mga household LPG o cooking gas at kerosene sa bayan ng Santa Josefa at Beruela sa Agusan del Sur. Ito ay ayon sa Department of Energy ay matapos isailalim sa state of calamity ang mga nasabing lugar bunsod ng pagbahang dulot ng shear line. Nabatid na nagsimula ang freeze price o ang price freeze sa bayan ng Santa Josefa noong Enero 17 at tatagal hanggang sa 31 ng Enero. Habang nagsimula naman ang price freeze sa bayan ng Beruela noong 18 ng Enero at tatagal hanggang sa 1 ng Pebrero. Samantala, ipininiwanag naman ng DOE na maaaring magpatupad ng price rollback habang umiiral ang price freeze, ngunit ipinagbabawal ang pagpapataw ng price increase sa loob ng 15 araw na period. Tandem! Sa iba pang balita, mga ruta na mababawasan ang papasadang jeepney simula Pebrero 1, ipinasa sa publiko.
Ang kabuuan po ng detalye ihatid ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ipinapasa publiko ni Senator Grace Poe sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kompletong talaan ng mga ruta na inaasahang magkakaroon ng kakapusan ng jeepney simula sa 1 ng Pebrero. Sinabi ni Senator Poe na sa halip na tutukan ang crackdown sa mga unconsolidated jeepneys, kailangan bigyang prioridad ang paglatag ng contingency measures upang tiyakin na hindi maapektuhan ang commuting public. Binigyan diin ni Senator Poe na araw-araw ay nakaririnig sila ng pangamba mula sa mga commuter na posibleng maubusan ng masasakyan o gumastos ng mas malaki sa alternatibong mode ng transportation. Iginit pa ng senadora na sa ngayon ay nagsisilbing banta sa kabuhayan ng mga driver na wala pang kooperatiba ang PUB Modernization Program. Tanong ni Senator Poe kung para saan ang PUB modernization kung hindi ito may papatupad ng maayos at kung ang kapalit ay pahirap sa ating mga kababayang commuter at sa mga maliliit na driver. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Alright, tayo po ay nagbabalik. Dito pa rin po sa inyo po nag-iisang tandem sa oras na 31 sandali makalipas ang ika-6 na ng morning. Sa inyo pa rin pila may todong lakas. DWIC 882 at Aliw Channel 23 at sa oras na 31 sandali makalipas ang ika-6 ng morning. Tayo po ay pinalad na makakausap natin ang Pangulo po ng United Sugar Producers Federation o UNIFED, si Ginoong Manolet Lamata. Magandang umaga po. Sir Manolet, welcome po muli sa DWIC Aliw 23. Drew Racino po at Senyor Ray Pacheco. Magandang hapon. Ay, magandang umaga pala. Magandang umaga. Tayo sa magandang hapon, no? Magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Drew. Magandang umaga po, Sir Judy. Apo, kasama po natin si Ginong si Senyor Ray Pacheco, Sir Manolet. Hi, Ray. Good morning po. Kumusta po? Apo. Sir Manolet, mukhang good news itong sasalubong ho sa inyong mga sugar planters, mga sugar producers, dahil bibili po ang gobyerno sa pamagitan po ng Sugar Regulatory Administration ng 1.8 million sacks ng raw sugar. Ito po ay kailan ho ba ito mangyayari? Ano na ho ba ang update po dito? At dahil ang inirereklamo po ng inyo pong hanay ay bumagsak po ang tama ho ba? Magkano ho ba ang farm gate or mill gate price ho ng asukal, ng raw sugar? Well, unang-una, no, magandang balita yan at saka mapasalamat kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung hinihingi ko po sa kanya last December 11 po na tulungan yung sugar farmers kasi po from a normal high of 60 pesos po yung mill gate price namin. Ngayon, bumagsak sa 40, 45. 40? So, malaking bagsak po ang presyo. At yung presyo yan, at 40 pesos po, wala na yan. Sagad na talaga yung cost of production namin dyan. So, magandang tulong to po. Hopefully po, it will entice the market to go up. Wala naman kami naghihingi na ibalik sa 60 kahit 55, 56, ganyan, okay na kami po. Okay. Ilan ho ba, gaano karami ho ang makikinabang matutulungan po nito sa sugar industry, Sir Manolet? Well, ang makikinabang dito po, more or less, 5 million dependents po sa sugar industry. Okay. So, maraming matulungan. At syempre, ang talaga naman pong layunin nito pong programa po na ito ay maibaba po ang presyo. Syempre, numero uno, yung presyo ng asukal, yung retail price, Sir Manolet. Sa tingin nyo, mga gaano kaya kalaking porsyento ang ibababa ng retail price? Well, that's another point, no? Maganda yan kasi tutulong si Presidente sa amin, bibili iangat konti yung
may gate price namin. At the same time po, yung retailers po at saka yung mga housewives, makikinabang din kasi ibebenta yung binili nila sa amin sa Kadiwa store at 70 pesos, 75. So maganda, everybody, win-win situation to po. Okay. Magkano ba isang bag, sako? Tama ba na 2.4, 2.6 or 2.7? Per sack? Ngayon, yes, 2,400 po, 2,400. Okay. So, yun ang... kasi pagdating dito sa Manila, iba na rin, may patong na rin. Meron pang, may middleman pa, Sherman ulit. Tapos, may kalaban pang mga... Imported. Ayun na naman tayo. May imported pa bang kalaban, Mr. Lamata? Meron. Ang imported po ay nakakuha na lang, buffer stock po. Okay. Yan na lang yung naiwan po. Pero tama ka po, may tawag to, may middleman, may upper middleman, may nakasingit pa sa kurbada. Lahat sila nandun. Ang mabigat yung pang kalaban, yung artificial sugar. Paano ba yan? Meron pang artificial sugar, di ba? Ayun pa po. Ayan. Isa pa yun. Isang issue yan. Hindi asukal natin na ginagamit dyan. Yun. Isang issue pa yan. Nasusulatan ko si Presidente District. Ilan ang percentage niya ng mga yung gumagamit po ng artificial sugar, Mr. Lamata, para masabi natin na hindi lahat ay gumagamit ng asukal natin. Natin na name. Hindi ko talaga mabigay yung exact figures, no? But marami-rami yan po kasi tingnan mo lang to yung 3-in-1 na kape. Ang kape natin. Artificial yan. Yun. So, yung ibang uri pa, yung mga tawag to, mga saccharin, mga ganyan. So, ang dami to po. Yung isang issue na susulatan ko si Presidente na dapat ibawal yan, papasok dito sa Pilipinas. Kung gusto nila gawa ng 3-in-1, dito nila gawin. Dito. Sila ang mag-halo-halo but using our local sugar. Dapat ganun. Oo. So, kasi yung... Dapat ang DOH ang magsabi niyan eh. DOH. Mr. Lamata. Kita niyo, tama ba ako, Mr. Lamata? May point. May point. Dapat ang DOH ang magsabi niyan. Kasi sakit ho yung dulot ng artificial eh. Hindi ho totoong asukal yung ginagamit eh. Kaya ho laganap ang laganap po ang tinatawag na diabetes eh. Dahil po dyan. Tama po. Aside from that po, findings na yan sa US Health Department. Cancerous po yung mga artificial sugars po. Yes. Guaranteed na yan. Mamamatay ka sa cancer. Ayun na nga. Kaya dapat i-patronize natin yung totoong asukal. Kaso nangyayari artificial ang ginagamit. Wow. Tapos tinatangkilik yan. At least po yung ating asukal, na tunay na asukal, pag diabetes ka lang, hindi ka ba-cancer? Oo. Yun lang. Kaya tuloy, pinagbibinta nga ng asukal. Tignan mo, napag-oras na ay, malakas ka pala sa asukal eh. Pero hindi naman pala yung asukal na nagiging epekto ng cancer, kundi yung artificial. Hindi naman alam ng tao yun eh. Yun. Tama yun. Sir Manolet, bukod pa doon sa mga artificial sugar, yung mga gumagawa rin ng mga soft drinks. Yun nga, yun ang artificial ang gamit, di ba? Yan ang ginagamit. Malakas din ang nila. Artificial ang gginagamit yan. Tama ba ako, Mr. Lamata? Pinabenta sa atin yung mga sugar-free daw na mga Sugar-free pero... pero sa sugar-free? May sugar-free, totoo, pero cancer limit. Cancer, aman. Yun lang. Kasi hindi nga gumagamit ng totoong asukal yan. Hindi. Puro artificial yun. Kaya pinagbibintangan yung asukal na pinoproduce ng ating United Sugar Producer Federation. Yung mga local. May merong Local. Cancerous yan. Go protect our sugar farmers. Sir Manolet, bukod doon sa, of course, yung presyo ng asukal, kumusta naman yung supply? Lalo, alam mo naman na ang mga Pilipino, mahilig din siyempre sa mga matatamis. Ang supply ho ba natin, na-meet ho ba natin yung target ho natin for this year, for nung nakaraan pong anihan? Hindi po. Hindi natin nasagad yung target natin. Kasi daming as usual,
pa-weather yung agriculture depende sa weather. So tatamaan na tayo ng El Nino. Ayun. So wala, bagsak yung production natin. Okay. But rest assured, yung supply natin is dami. Kasi yung ginawa ni Presidente through DSRA, nagtambak tayo ng tawag doon ng asukal for release during the lean months. Natapos na yung milling season natin. May buffer stock. May buffer stock na hinanda si Presidente. Okay. So wala tayong problema sa supply po. I see. So, handa tayo sa El Nino phenomenon, Mr. Lamata? Well, yes and no. Handa. Ang may kaya, may irrigation, handa. Ang wala, umihi siya sa kampo para mabasa konti yung lupa niya. Yun na lang ang irrigation niya. Grabe. So, at least, tama ba na sa sabi ng SRA, sabi ni Ginoong Ascona, Pablo Luis Ascona, ang current harvest daw is 60% as of January 15, 1 million metric tons ho, katumbas ho niyan. So, Yes po. this El Nino phenomena, itong pagpasok nga ng El Nino, possible kaya na malamang mabawasan ang ating supply, Sir Manolet. At syempre, kapag nabawasan ang supply, saan tayo aasa, senyor? Sa presyo. Sa presyo at syempre sa imported. The demand is high. At saka imported. Imported, imported na naman. uli. Diba? So, doon pa rin talaga. Ang problema lang natin, kung may import Kung tayo yun, ngayon, kasi eksakto. damay din sila sa El Nino. Lahat tayo, epektado niyan Worldwide yan. Tama. Halos yun ang nararanasan ngayon ng ibang bansa. Mr. Lamata, di ba? Oo, climate change. Totoo yung na climate yan. change, Biro yan. Oo. Ako, sige. Baka meron pa ho kayong mga gusto pa hong idagdag, Sir Manolet. Kailan ho ba pala ito mabibili? Ito pong, tama ho ba, 1.8 million bags po ng asukal. Kailan po ang target ho ng SRA? Well, pinapapast track po ng SRA, no, yung mechanics on how to buy from the planter kasi this will be the very first mangyari. So, tinitingnan pa at dinidiskusyonan ng mga industry stakeholders. So, kung ano mga requirements, kung paano talagang bilhin at dalhin sa merkado, sa retailers. But rest assured po, everything is moving and I truly hope na mabilisan nila kasi patapos na yung sugar harvest natin. Baka yun ang sinasabi ba na Mahabol, kailangan mahabol. Patay ng kabayo, wala pa yung kinakain. Yun na nga. Grabe pero hopefully ito ay mapakinabangan ng mas maraming mga sugar planters at higit sa lahat ng mga consumer, di ba? Lalo na yung mga kababayan natin na may hirap, of course, magkano ang isang kilo ng nasa 80, 85. Ang pinapanalangin ng mga mamimili, mapababa pa yung presyo ng kada kilo. Yung primera, yung segunda, pati yung iba pang uri ng asukal, Sir Manolet. Baka meron ko kayong mga panawagan pa sa ating mga kababayan and of course sa ating pong SRA sa Department of Agriculture at lalong-lalo na kay PBBM. Well, sa mahal na Pangulo po, magandang umaga. At saka, please lang sir, kung pwede, papastak natin yung windfall, yung mana from heaven na ibigay mo sa mga sugar farmers po, yung 5 billion. At saka yung SRA po, please fast track the issuance of the mechanism para yung PITC maka-enter na into the picture to buy our local sugar. Yan lang po. Opo, sige po. Marami pong salamat, Ginoong Manolet Lamata, sa inyo pong oras. Ingat po kayo at good luck po sa inyo, sir. Maraming salamat, Mr. Lamata. Good morning Maraming salamat sa inyong dalawa. Thank Salamat you. po. Alright, ang Pangulo po ng UNIFED o United Sugar Producers Federation na si Ginoong Manuel Lamata.
Alright, bago tayo magbigay daan sa ilang po mga paalala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes, kaugnay po ito sa traffic. Maganda at epektibong transport system. Nakikitang solusyon ni Pangulong Marcos sa lumalala at sumisikip na daloy ng trapiko lalo sa Metro Manila. The most Pinakamatraffic daw. Patrol 13, Gilbert Perdes. Bunga ng lumalalang lagay ng trapiko lalo na sa Metro Manila, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang maganda at epektibong transport system ang nakikita niyang solusyon para rito. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na batid niya ang problema tungkol sa usad pagong na lagay ng trapiko at ayaw niya makadagdag pa rito. Sinabi ng Pangulo na nakakahiya nga daw aminin na kailangan magsinto ang lahat kapag daraan ng kanyang convoy kaya't sinisikap niyang maiwasan ang gantong mga senaryo. Iginit ng Pangulo na saklaw sa magandang sistema ng transportasyon ang pagdaragdag ng mga ferry stations sa Pasig River na sasailalim sa rehabilitasyon. Ibinida pa ng Presidente na mayroong 13 istasyon ng buong ferry network na nagsisimula sa Escolta sa Binondo, Maynila hanggang sa istasyon ng pinagbuhatan sa lungsod ng Pasig. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Gilbert. Samantala mula kay Gilbert, dumako tayo kay Sally Ortega Bueno. Agarang implementasyon ng mga infrastructure projects. Sagot daw sa lumalalang problema sa traffic sa bansa. Alamin natin ang detalye mula kay Sally Ortega Bueno. Sally? Dapat na bilisan ang implementasyon o yung completion ng mga infrastructure projects ng pamahalaan para maresolba ang problema sa mabigat na daloy ng traffic sa bansa. Ito ang naging panawagan ni Senator J.V. Ejercito. Ang pahayag nito ni Senator Ejercito ay kasunod ng pagkakapangalan sa Manila bilang worst traffic o may worst traffic sa buong mundo ang metro area. Ayon kay Ejercito, kung may problema sa right-of-way ay dapat maresolba na ito kaagad. Walaan niya rason para maantala ang mga infrastructure projects. Ito't lalo na at niya't inaasahang tataas pa ang bilang ng mga sakyan sa mga susunod na taon. Partikular na pinabibilisan ni Ejercito ay ang completion ng subway at railway projects ng pamahalaan. Kaugnay nito, umaasa ang mambabatas na makatutulong sa pagpapabilis ng mga infrastructure projects sa bansa ay sinusulong na amyenda sa economic provisions ng Constitution. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, sa oras na 8 minuto bago sumapit ang ganap na alas 7, tayo po ay tumanggap pa na ilang mga pag-ulat mula pa rin sa labas ng himpilan. Pangulong Marcos humingi ng matibay na justification sa PhilHealth Premium Hike. Nagbabalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala pa siyang desisyon kung isususpende ba o hindi ang pagtataas sa kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth. Ayon sa Pangulo sa isang panayam na kailangan niyang malaman ang mga nakalatag na bagong alok na serbisyo sa gitna ng dagdag bayad sa kontribusyon. Nabatid na nais din ng Presidente na may pakita mga dagdag na coverage na maibibigay sa mga miyembro sa harap ng 4 hanggang 5% dagdag bayad sa health insurance. Binigyan din ng Presidente na mahirap kung tutusin ang pag-quantify sa usapin ng kalusugan lalo na sa halaga na dapat isaalang-alang para sa isang individual. Matatandang ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapatigil sa dagdag kontribusyon noong isang taon sa harap ng mga hamon kabilang ang pandemya. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagpapalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, dumako naman tayo sa report ni Tina Nolasco, ang ating Patrol 11.
Yung daw desisyon ng Senado na wag nang itulak ang RBH number 6, ikinadismaya ng Kamara. Ihatid ang detalye niyan mula kay Patrol Leventina Nolasco. Tina. Ikinalungkot ni House Majority Leader Manuel Manix Zalipe ang pahayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na hindi na isusulong ng mataas na kapulungan ng Kongreso ang resolution of both houses number 6 para pag-aralan ang pag-amyanda sa economic provisions ng saligang batas, kung saan sinabi ni Villanueva na dahil ito sa mga ulat na umano'y signature buying upang maisulong ang People's Initiative kaugnay sa Charter Change o CHA-CHA. Ikinadidismaya ni Zalipe ang anyay tila pagpapaasa ng Senado kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang sabihin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na susuportahan ito ang pag-amyanda sa economic provision ng konstitusyon sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Kamara. Git pa ng kongresista, ilang taon nang laging tuto ng Senado sa pag-usad ng CHA-CHA na balakid anya upang mapag-aralan ito para sa ikauunlad ng ekonomiya ng bansa. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, tanggap naman tayo ng update kaugnay po sa epekto ng shoreline. Diyan sa Mindanao, ang AFP sumaklolo na sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Detalye hati di Patrol 17, Jopel Peleño. Yes, hiningi nga ng pamahalaang panlalawigan ng Davao de Oro at Davao del Norte, Davao Oriental ang tulong ng 10th Infantry Division o 10th ID ng Philippine Army para maihatid ang tulong sa mga lugar na naapektuhan ng matinding sama ng panahon dahil sa shoreline. Matatandaan na una nang naglunsad ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA ang 10th ID sa tulong ng Black Hawk helicopter na nag-ikot sa mga lugar na nalubog sa baha. Dahil dito lumabas sa datos na aabot sa 154 na mga area ang binaha mula sa dating 50 lugar. Upang tugunan ang hiling ng mga LGU, ipinagamit ni 101st Infantry Pag-asa Brigade Commander Brigadier General Felix Ronnie Babak ang mga military truck at iba pang equipment para makapagbigay ng tulong sa mga apektadong lalawigan. Kasalukuyang nasa state of calamity ang Davao del Norte at Davao de Oro. Tiniyak naman ni 10th ID Commander Major General Alan Hambala na tutulong at magbibigay suporta ang militar sa mga komunidad na hinagupit ng kalamidad. Ito si Patrol 17, Jopel Peleño para sa impilang may torong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat at meron na tayo 57 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. Samantala, tumango naman tayo muli kay Gilbert Perez. Si VP Sara nasa yugto ng pagsusuri sa reaksyon ng bayan sa plano nitong pagtakbo sa hinaharap ayon kay Pangulong Marcos. Alamin natin ang detalye mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Kumbinsido si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kasalukuyang nasa sitwasyon ng testing the water si Vice President Sara Duterte. Ito ang naging reaksyon ni PBBM matapos ang pahayag ni VP Sara na tatakbo raw siya sa eleksyon. Ayon sa Pangulo, hindi pa nila napag-uusapan ang pahayag ng Vice Presidente na may kaugnayan sa kanyang political plans. Narinig lang daw niya ang deklarasyon ni Inday Sara at hanggang doon na lang ang kanyang magiging reaksyon. Nitong nakarang Lunes, nagpahayag ang ikalawang Pangulo na tatakbo raw siya pero hindi niya nabanggit kung anong posisyon ang plano niyang takbuhan. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! At tabayanan po ang iba pang mga balita, mga IC Patrol Reports sa pagbabalik po natin. Tayo po muna ay magbibigay daan sa paalala
mga paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Oras! Kalating minuto bago sumapit ang This ganap na is the 7. news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. At sa oras ng ganap na puntong eksakto alas 7 ng umaga ngayon po Miyerkules, ating pong pakinggan, ating pong tunghayan ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan, mula po sa ating boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation. A true reminder, sometimes struggles are exactly what we need in life. If God allows us to go through life without obstacles, we should not be as strong as what we could have been. God balances our lives by giving us enough blessings to keep us happy and enough burdens to keep us humble. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yan po ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation.